Hello guys, welcome back to my channel. So, yun nga guys, sa kasamaang palad, dapat duty ako for tonight. Pero since overstaff yung unit namin, so yun, na-cancel ang aking duty. Sana ano na yun eh, pick up shift ko na, or extra shift ko na sana yun. Na-experience ko na sana extra shift, kaso wala. Ano kami? Overstaff. So yun, ito, i-workout na lang natin to guys. And okay na din yun kasi hindi rin ako nakatulog ng maayos kagabi. I mean, hindi ako nakatulog kanina ng maayos. Kasi nga, sobrang ako busy sa mga pasyente ko kagabi guys. Akala ko best ever duty na guys yung mangyari sa akin kagabi. Kasi nga, 4 yung pasyente ko. Tapos, hindi naman ganun komplikado yung mga cases nila. Yung respiratory infection, sepsis, ano ba, syncope, collapse, yun yung mga pasyente, mga admitting diagnosis ng mga pasyente ko eh. Tapos sa hindi inaasahan guys, dalawa sa mga pasyente ko, mga after like, siyempre okay na yun, na nabigay ko yung mga meds ko ng 8, 9, 10 on time. Nagawa ko yung mga assessment ko, vital signs, lahat. Okay siya, nagawa ko lahat yung routine. So okay na. Actually, halos natapos ko na rin yung mga charting ko, mga almost before mag-12, natapos ko na siya. Tapos plan of care after midnight. Di yun. Alam ko all set na. Kasi syempre, after pagdating ng 4, ikot ka na naman yun eh. Mag-rounds ka to do your vitals, medications, and assessment again. So yun, okay na. Mga bandang alas 3 guys, dalawa sa mga pasyente ko. Since nawala sa isip ko na full moon pala. Ayun, inatake ng kanilang sundowner syndrome. So nagwawala, so sobrang ang hirap nila i-pacify kasi meron ako isang pasyente na 101 years old. Pero pag tinignan mo siya, hindi siya mukhang 101. Okay pa siya. Nung na-receive ko siya, okay siya. Nagkukwentuhan pa nga kami, tapos ang ganda ng namin, usapan na, sabi ko sa kanya, sige, pahinga ka lang dyan. If you need anything, just give me a call or something, ganyan. If you feel unusual or what, just give me a call. Aba, pagdating ng alas 3, biglang nag-iba na yung mental status, naging confused, naging anxious, tapos naging agitated. Ayun na, parang he's trying to get out of the bed. He even pulled out his condom catheter, and like he was trying to pull out his IV line. So sobrang toxic niya talaga, grabe. As in yung ihi nagkalat talaga sa bed, tapos yung cardiac monitor niya, yung mga leads, talagang nagtanggalan. So tawag yung monitor room sa akin na i-check yung leads, ganyan. So, grabe. Ang toxic niya talaga guys. Dalawa yung nagaganon sila, babae tsaka lalaki. So hindi ko sila maiwanan. So kailangan ko, syempre mga oras na yun, busy din yung mga iba kong kasama. Tapos since nga, medyo parang overstaff kami kagabi, may mga pinauwi kasi overstaff. So ang hirap, sobrang hindi ko sila pwedeng iwanan kasi nga any moment magbaka. Syempre, alam mo natin yung fall dito sa US is big deal yan, di ba? Lawsuit yan. So yun, sobrang talaga toxic niya lang talaga. But then, sobrang thankful nga ako. Sabi ko nga, di ba, yung mga kasama ko sa unit talagang sobrang matulungin. Na yung isa dun sa, yung pala, kaya pala walang nag-respond dun sa call ko sa walkie ko. Kasi hindi nila nadidinig. Siguro siguro nalobat na yung walkie ko or namali ng station. Naikot siguro sa bulsa ko, ganun. So walang nakakadinig. So buti na lang, may isa akong kasama na Mexican na para narinig niya siguro kasi na parang ang lakas na ng boses ko, gawa ng talagang naghihilaan kami sa bed nung pasyente. So lumapit siya, tapos yun, siyempre pinakaayaw ko guys, magre-refer sa doktor. So wala akong choice, kundi mag-refer at para humingi ng something na pwede ibigay sa pasyente like Ativan or something. So yun, so tumawag ako, binigyan ko. Isa pa yun, pag-administer ko na pahirapan pa, talagang agitated yung pasyente, talagang nagwawala talaga siya. So yun, pagbigay ko, after a while, medyo nakalma siya. But then, kumbaga hindi rin kasi parang yung 0.5 milligram, parang wala naman kasing tulong eh. Pero syempre, order yun ng
ayaw naman natin talagang ma-knock out naman yung pasyente. Siyempre sa yung edad kasi medyo matanda na talaga. Tsaka confused nga yun. So yun, all in all, nakasurvive naman, okay naman siya. And so ito ngayon, again, sabi ko nga sa inyo, imbis na maghumilata ako or matulog. Well, siguro mamaya na lang matutulog, pero ito mag-workout na lang para ma-release na naman yung negative energy, yung tension, alam mo yun, yung anxiety. Siyempre sabi ko nga, di ba, na-challenge na naman ako guys kagabi. So yun. And yun lang, mahirap. Ngayon napunta ako ngayon dito sa gym dito sa compound namin, may gym naman kasi dito. So dito na lang, tapos inaya ko din yung mga iba kong katropa at mga kabatch sa Advanced USRN na dito rin nakatira sa compound. So yun, mag-workout kami. And yun. And ano ba? Well, may share ko lang pala guys kung kasi di ba sa Florida ako nag-work. Nung pumasok ako dito, sabi ng mga kaibigan ko sa ibang state, oh, bakit dyan ka sa Florida? Ang baba ng rate dyan, ganyan, blah 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 blah. Hindi maganda. Actually guys, kung I'm talking about pag single ka, alam mo pag guys, yung Florida, partida yan, na Florida pa yan, medyo hindi ganun kataasan yung rate ng mga nurses dito eh. Pero hindi naman din ganun kataasan yung cost of living. So break even lang, di ba? Okay lang din. So masasabi ko na maganda rin yung Florida. Kung sabi ko nga doon sa mga ibang videos ko na kung gusto niyo yung mga laid back na pamumuhay, mga countryside, something ganyan. Florida is the best talaga. Tapos kung ayaw mo mamiss yung Pilipinas, ito, Florida, yung best, yung okay yung weather. Yung para ka na yung weather para ka lang sa Pilipinas. So yun, umuulan, di mo alam, yung unpredictable yung weather. So yun, okay naman siya guys, okay naman, kaya naman ang sahod mo. Partida pa to, hindi pa ako nag-pick up shift, pero nakakapagtabi ako. Nakakatuwa lang kasi hindi ko siya nagawa sa UAE for ilang years ako nag-stay doon, like 13 years. Doon ako nag-work, nanirahan. Never akong nakaipon ng pera. Well, kasi nga siguro meron akong pinagdaanan ng mga na talagang dilubyo talaga. Kaya rin siguro mga maling desisyon. So yun. But then, Florida is okay siya. And then yung pinapasukan kong hospital, kung katulad ko kayo na nawala sa bedside na matagal and kayo yung tipo ng tao na career driven and parang you're after your career growth, magandang training yung Advent Health guys. Sobrang maganda siyang training. Kahit sabihin ko na nakaka-overwhelm talaga sa acute care, but then yung education na pinoprovide nila, yung trainings na pinoprovide nila, talagang matututo ka talaga guys. Talagang okay siya. But then again, sabi ko nga after 3 years, siguro it's too early to say, parang ayoko na talaga guys sa acute care. Siguro nga kasi nga it comes with the age na hindi naman ako ganun yung drive ko ba na parang patunayan na magaling ako or whatsoever. Hindi naman, wala na ako sa ganung stage. Siguro when I was much younger, ganun yung yung thinking ko, pero ngayon hindi na eh. Hindi naman sa pera-pera. Pero siguro mas gusto ko na lang yung parang may piyok pa. Yung routine na lang yung ginagawa. Kasi syempre hindi na rin natin kayang pakipagsabay sa mga bagets eh, tumatanda naman tayo, di ba? So yun siguro yung talaga yung plano ko after ng kontrata. But we'll see kasi mukhang na-start na enjoy ko nasisimula ko na ma-enjoy yung pag-work as a nurse ulit. Thank you God sa guidance talaga. Prayers do really work talaga guys. And yun nga guys, gusto ko lang mag-thank you dun sa mga nakapanood ng video ko na ginawa. Itong video na to. Ang dami mga comments. And sobrang nakaka-happy siya, nakaka-good vibes kasi sabi ko nga, di ba, na-validate yung pakiramdam ko na talagang overwhelming talaga siya. Hindi siya madali at hindi lang pala ako talaga nakakaramdam ng mga ganung bagay. So nakakatuwa siya kasi meron akong kadamay. Tapos merong maraming mga nakaka-relate. So yun nga isa nga sa mga advice ko, di ba, kung hindi kayo nahihiyang magsalita sa camera,
you can create your own YouTube channel para ma-vent out nyo yung mga frustrations nyo, yung mga salubin nyo, diba? In a way kasi nare-release mo yung tension, yung negative energy na yan. And at the same time, nakaka-gain ka ng mga tao or may nakakakilala ka and even create a friend or friends na who's going through the same phase with you, parang ganun, na nakaka-relate sa'yo. So, nakakatulong siya. So yun, thank you guys sa mga nanood. Sana may napulot kayo. And yun nga guys, tara, mag-workout na guys. So again guys, before we end this video, this short video na to, I just wanted to remind again to all our co-nurses out there who's having some difficulties, struggles, or whatsoever, being overwhelmed with what is happening with their situation, especially sa mga newbies na makatulad ko, na you know, we're still on a process of figuring out how to manage ourselves, our life here in the US. Just always remember guys that you can reframe the situation, think positive, be positive, just think that we are just being challenged. All of these are temporary and that this too shall pass. Okay guys, kaya natin to. Sabay-sabay tayong magiging successful dito sa US. Katulad ng mga nauna sa atin. So, yan ang gawin natin, goal natin. Sabay-sabay tayo magiging successful guys. So, yun lang guys, for more nursing adventures and interesting stories, follow Omar. So yun guys, pupunta na ako sa gym. Grabe guys, ang lamig. Ang sarap na mag-jogging dito sa Florida. Pa-winter na talaga guys. So, yun. And yun nga guys, dun sa mga nagko-comment about sa gumawa ng content for Nurse Ka Talks. So yun guys, abangan nyo yan guys. So tinatrabaho na natin yan kasi medyo sobrang busy lang talaga lately. Or after kasi ng top namin, hindi na rin kami masyado nakikita-kita ng mga kabatchmates ko. So yun, gagawin tayo ng content. Siguro yung eco-content natin doon is yung ano na ba after nung 90 days na preceptorship namin, kung ano yung mga nangyari sa amin, kung ano yung mga development, mga progress, and ano ba yung mga challenges na hinarap namin nung talagang mag-work na kami as USRA na kami na lang. So yun guys, abangan nyo yan. And again, yun, sobrang thank you guys sa mga nag-subscribe, sa mga nagka-follow, mga nag-review or nanonood ng mga content ko. Sana may mga nakukuha kayong aral or something. So yun, and sobrang thank you kasi dun sa mga nag-comment, sobrang nabavalidate na hindi lang pala ako nakakaramdam ng mga gantong pakiramdam. Normal pa pala ako, akala ko abnormal ako. So yun guys. So guys, abangan yan. Bye bye. Again, for more nursing adventures and interesting stories, follow for more guys.